guys, ako si Angeline. Nag-aaral, nagwa-vlog at nagne-negosyo. Ngayon nandito nga pala kami sa may Forest Park para mag-jogging at syempre para gumawa na rin ng bagong content. Dahil papalapit na nga pala ang November 1, gawa tayo ng mga horror content. Na nga lang pala ako ulit nakapag-jogging dahil sa sobrang busy ng schedule ko. Sunod-sunod kasi yung pasok ko sa school. Hindi naman ako matatakotin guys, pero iba pala talaga yung vibe kapag nasa sementeryo kayo nagkwentuhan ng nakakatakot. Lapit na nga pala ang November 1 kaya ito na yung horror contents natin. Guys, ngayon, dito pala tayo sa may Forest Park. So, Caloocan to, tapos malapit lang sa amin. So, ayan, nagja-jogging kami at 6 PM na. Guys, tignan nyo, may mga bahay dito. Mga buntod. Ano? Ito nga palang Forest Park guys ay sementeryo na private. Itong pinuntahan namin sa dulo ay may mga bahay na malalaki pero mga wala namang nakatira. So ayan, dito kami sa Forest Park. Nagja-jogging kami at gabi na pala. So nandito kami sa, hindi ko alam kung private kasi ito talaga siya ay Forest Park, pero itong side namin is may mga bahay talaga siya. So ayan, medyo madilim na. Yeah. Ikot tayo dito. Ang lalaki ng bahay guys, yan yung harap ko. Yung ibang bahay nga pala dito is nakakapagtaka dahil napakaliwanag sa loob pero wala namang mga tao. At kada titingin ka sa loob ng mga bahay ay parang may nakatingin din sa'yo pabalik. Pero hindi namin pinapansin yun guys. Hindi na nga pala kami naglibot sa side na yan. Dahil bago mag 6:30, pumupunta na yung card para paalisin na yung mga taong nandyan. Hi guys, ako si Angeline, nag-aaral, nag-vlog at nagne-negosyo. So ngayon, nandito nga pala kami sa Forest Park. So ayan, kakagaling lang namin ng jogging, yung mga outfit namin pang jogging. So ayan, syempre mag-uundas na November na at nandito tayo sa may cemetery. Tatanong tayo kay Kuya Ria ng ilang mga katanungan, mga gusto nating malaman. Clarify natin kasi medyo may alam siya sa mga ganyan kaysa mga espiritu ganyan. So ayan, kung gusto nyo mag-content tayo, more content ng horror story, horror content, comment kayo dyan ng yes. So, ayun guys, gusto ko lang malaman na habang nagpapahinga kami dito, gusto ko malaman kung yung mga namamatay ba sa ospital is saan mapupunta yung kaluluwa nila? Kung nandun ba sila sa ospital po wala? Anong masasabi ko po, Maria? Depende. Depende yun kasi kung ano. Kung talagang ikakamamatay mo na yun, may sumusundo na sa'yo or hindi sinadya na mamatay ka. Ako sinadya na, hindi sinadya or talagang mamamatay ka na yun. Paano pag ano, di ba, sa ospital ka, na ano ka lang, na-disgrasya ka, tapos dinala ka sa ospital, tapos namatay ka doon. Ang kinamatay, ang dahilan, na-disgrasya ka, tapos dinala ka sa ospital. Andun yung kaluluwa. Nasaan ang kaluluwa mo? Doon sa pangyarihan ng... Kung saan ka namatay? Doon? Hindi ka susunod sa ospital. Doon ka namatay sa ospital, yun nandun yung kaluluwa mo. Sa ospital? Pero kung namatay ka doon sa kunyari, aksidente ka, kung ka nabangga, andun yung espiritu kapag hindi ka sinundo. Hindi ngayon, nasa ospital ka nga, paano pag gabasbasan ka na ng gabasbasan ka sa simbahan kasi ililibig ka na? Hindi ka pupunta sa simbahan. Kadalasan kasi nagpupunta sila sa simbahan, pero kapag mga ganun yung parang masama yung pagkamatay mo, yung biglaan, na-aksidente ka, nabangga ka, namasak yung mukha mo, parang ano. Ano? Doon ka lang sa pinagkamatayan mo. Eh? Oo. Because? Or pag kunyari naman, yung mga sinasabi mo na sa simbahan, yung mga ano naman yun, yung mga parang namatay lang sila sa... Namatay sila ng oras na nila. Paano mo masasabing oras na nila? Hindi mo yun masasabi kasi wala nakakaalam. Na namatay sila dahil oras na nila? Yes. Alam mo yung mga espiritu na na kunyari may namatay sa lugar nito sa bridge, ganyan, doon nila yung katawan nila, tapos di ba nandun yung mga espiritu na diba minsan dami na didisguise sa lugar na yun kasi nagpapakita, kasi nandun yung espiritu nila. Hindi sila nananakit pero nagpapakita lang sila? Nananakit yung iba kasi gusto na lang humingi ng tulong, so hindi naman nila intent na manakit pero humingi sila ng tulong, sila lang sumabi sa katawan ng tao or ano, yung humingi sila ng tulong, sila magpakita. Siyempre yung iba natatakot kaya nadidisgrasya. Ganun? Nadidisgrasya sila dahil yung iba, pag may papakita, di ba? Kunyari mga pero yung iba na element, may mga multo bang nangaagaw ng ano
Isabela ng sasakyan ng motor. Sila yung magdadrive sa Hindi. Sumasapi yun sa katawan. Kunyari, sa katawan mo, kahit nag-drive ka tapos sasakay ka sa sasakyan. Tapos parang gusto ka nilang huminat doon. Ito lang nakikita ko. Gagawin nila parang gusto nilang huminat doon. Try silang makipag-change sa spirit mo. Sila yung papalit sa katawan. So nagkakasakit ka naman pag gano'n. Ay mga nagpapagamot sa mga albularyo. Mga gano'n. eh pag anong mas nakakatakot sa sementeryo o simbahan? Ang dami guys! Yung Nakakatakot sa sementeryo. Pero kung tatanungin mo sa akin, kasi mas maraming espiritu, mas maraming kaluluwa, nasa simbahan. bakit nasa simbahan? Eh di ba ano nga ang simbahan? Doon nga yung mga Marami lang espiritu, mga kulto. Hindi sila natakot doon. hindi, spirit naman sila eh. Spirit naman sila na mababait naman sila eh. Yung mga espiritu ng tao na hindi sila sinundo, hindi sila nakakit. Pag, diba, pag ililibing ka na, dadal ka sa simbahan, tapos papamisahan, doon na nagpapaingat sila. Diba? Kasi maliwanag sa tingin nila pag spirit ka. Pero pag sa ating tao, nakakatakot sa sementeryo kasi malawak, daming pwede. Nakatakot talaga dito kasi halo-halo yung spirit dito. Okay? May itim, may puti, may santo. Paano mo malalaman na itim? Agad, ayun guys, halo-halo yung mga halo-halo daw yung mga spirito dito. So, kaya tayo, sa mga naniniwala dyan guys, lagi tayo nagsasabi ng tabi-tabi. Oo, napakadelikado dito. Lalo na kapag mga Semana Santa. Tabi-tabi lang tayo guys, para hindi natin silang i-store. Tatanungin natin si Kuya Rian guys, kung ano ang pinaka nakakatakot ng parte sa bahay. Anong pinaka nakakatakot ng parte sa bahay? Pinaka nakakatakot Sa akin, CR. CR? Yes, CR sa akin. CR? Sa'yo? Sala. 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 Hindi, sala. Pintuan. Pinto. Hindi. Pinto. Gusto niyo malaman guys kung ano yung pinaka nakakatakot na parte ng bahay. Mamaya. Ba't pinto? May sumagot ng CR, may sumagot ng pinto, may sumagot ng sala. Tatlo yung sumagot. Tanungin natin si Em. So yun guys, isa sa kanila walang tumama. Alam niyo kung ano yung pinaka nakakatakot ng parte ng bahay. Base to sa ano ko sa mga iba ko pang napagtanungan na mga talagang may alam din. Ang pinaka nakakatakot na experience na. Ang pinaka nakakatakot yung parte ng bahay, yung hagdan. So sa mga walang hagdan dyan, safe kayo, makakaya kayo. Pero guys, sa may mga hagdan yung talaga nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Kasi sa hagdan daw madalas tumatambay yung mga espiritu sa bahay. Yung mga unang espiritu pa lang nandun na bago pa kayo tumira. Doon daw sila nakatambay sa hagdan. Bakit sa hagdan? Kasi, di ba ano siya, parang tambayan siya. Ngayon, kung gusto nyong makita kung may espiritu ba talaga doon, sa gitna ng hagdan, tumayo kayo, tapos tumingin kayo ng pabaligtad ganyan. Mga gabi o kaya madaling araw nyo gawin guys. Tapos pag inano nyo yung Pero ano lang naman yun? ulo nyo, binaliktad nyo. Hindi lahat nakakakita. Hindi lahat. Pero meron kasing experience yung sa katrabaho ng ate ko. So, nag-staycation daw sila. Tapos, yung katrabaho ng ate ko, nakaramdam na siya, pero di niya pinapansin. Ngayon, ang sunod na nakaramdam is yung kapatid ng katrabaho ng ate ko. So, dun sa may hagdan, alam na ng katrabaho ng ate ko na meron dun. Tapos, ang ginawa ng kapatid niya, tumayo siya sa gitna. Tapos, madaling araw yun guys, gising sila kasi nag-staycation na sila. Madaling araw. Tapos, tumayo siya dun sa gitna ng hagdan. Bumaligtad siya ng tingin. Tapos, meron silang nakitang kaluluwa. Hindi ko alam kung open ba yung third eye nung kawork ng ate ko, pati yung kapatid niya. Pero, may nakita silang espiritu sa may hagdan. So, ayun, base sa kanya, totoo yung sa parte ng bahay, nakakatakot yung hagdan. So, bakit pinto sa Bakit pinto yung sagot mo? Yung kasi Hindi, bakit? Pinto, parang yung ibang espiritu, pwede naman sila tumagos sa pader o sa bintana.
ilalim ng lupa. Kasi sa pagbukas mo rin ang pinto, di ba pagpaliktad yung pinto? Baliktad. Paano baliktad? Pagpaliktad yung pagbukas, pagpaliktad yung pagbukas. Paano baliktad? Parang, di ba pag dapat pag ano, Pahatak o papasok? di pa kaliwa. Isa sa kaliwa sa kanan. Pag ganyan? Hindi pa patulak? Di palabas. Bakit? Bakit ba? Bakit ba ganun? Di ba yung normal na pag kapag mag-alba ka na pinto ka, pupapasok sa loob ng bahay. Doon sila bumaba. Doon Pero din yun- pupapasok. Eh paano yung mga espiritu na hindi naman dumadaan sa pinto, sa mga ano, terrace, sa mga balcony? Bakit nakakita ka naman ng multo na dumaan doon? Hindi, syempre yung may mga multong ano, nakalutang. Hindi na- Narutang naman kasi talaga yun. Eh di ibig sabihin, Oh, sa pinto pa rin sila. hindi pupasok. sila papasok sa pinto kasi tumatagos din naman sila sa pader. Kaya kaya nila sa ano. Wala lang. Feel ko lang. Basta sa pinto. Nakadako. Ikaw, bakit naman sa sala? Di ba paggabi, siyempre paggabi. Sala, part ng kusina, bakit may nagluluto na di mo nakikita? Ikaw, si Jinay, bakit sa ano? With CR. CR. Eh, di ba sa CR din yung una ko eh. CR, di ba yung ano, parang pinakatagong parte ng bahay magkadalasan? So, parang minsan, pag wala kayong second floor guys, pag walang hagdan, CR. CR. CR po ang pangalan. Kasi merong pumapangalawin, alam niyo, ikwento ko din experience naman ng pinsan ko sa may bahay ng tita ko. So, yung bahay ng tita ko guys, kabilang kanto lang, kabilang street. Ngayon, naliligo yung pinsan ko dun sa CR ng tita ko. Lalaki to guys ha, yung pinsan ko na naliligo dun. May salamin dun sa may loob ng CR. Ngayon siya lang mag-isa dun sa bahay. At yung bahay na yun talagang, ano siya, may kwento na talaga dun na kababalaghan talaga. Pero syempre, kailangan, kahit na may ganung kwento, di ba hindi ka matatakot. Talagang, ang ano kasi yan guys, dapat sila yung matatakot sa'yo kasi, syempre ikaw buhay sila, wala naman na silang buhay. Pero, iba pa din syempre yung takot niya. Naliligo siya, tapos nagsasabon siya ng mukha, ganyan. Tumapad siya sa salamin. Ngayon, pagtapat niya sa salamin guys, may nakita siya, may nakasilip dun sa may, ano niya, sa likod niya. So, si Kuya Gilbert. So, ngayon, ang ginawa niya, tapos nagtanggal ng sabon. Nakita niya, ang ginawa niya, tumakbo siya palabas ng CR, palabas ng bahay, na nakatwalya. Nagtwalya siya agad ng, tinakban niya yung katawan niya kasi natakot siya. Lumabas talaga siya, literal, kahit hindi pa siya fully nakabanlaw guys, tumakbo siya. Alam mo yung mga yung mga So, nakaka... sobrang takot na dun. Pagpakita sa Di ba yung pagpatay ng mga kanila? ah, Di ba yun yung mga lagi kami na pamilya nila? ah. Katulad sa kanila. Lagi naman yun sa may mga... Ayun, ito pa guys, isa pang experience na nakakatakot. Sa ano naman to, sa Pampanga. Ngayon, yung namin, yung tito namin. Bakit mo may naalala siya bigla? Yung, Kadalasan kasi sa mga... Di ba yung sabihin niya na, yung mga nakaka-experience ng may nagpaparamdam na espiritu. Di ba yun ba yung mga... May mga nayumama ng mga... Kunyari, kakamatay na. 1 to 2 days, may nagpaparamdam pa galing dun sa mga... pero meron ding nagpaparamdam na hindi mo kaano-ano, di ba? Hindi mo kilala, pero nagpaparamdam na ito. Depende yun. Hindi yun basta kasi nagpaparamdam. Siguro nila kung nilalaman ka niya na nakitan. Depende na lang kung may special sa'yo. Kung nakikita mo siya or... Agad, pag nakikita mo lang ako siya. Siyempre, yung sinunod siya. Nakita mo siya. Lahat ba ng patay, ay lahat ng espiritu, hindi ng tulong? Hindi nga lahat. Depende nga Yung yun iba kapag kasi gusto kamatay. magparamdam. Yung iba, Ba't kasi yung iba? Ba't di ba may gusto 49, nila di ba may 49 days pa kasi yan. Kapag namatay ka, may 49 days. Yun yung 49 days na parang nandito ka pa sa lupa. After 49 days, yung babang luksa ba yun, saka ka na-akit ka lang. Ganun. Bulok sa ata pag 1 year na. Ayun guys, yung Basta yung 49 days lang yun. 49 days lang. dun sa itong experience isa pa, dun sa may Pampanga naman siya. Yung tito ko, na namatay siya noon. Sa mga langit nawa yung kaluluwa niya. May mga experience dun na nakakatakot talaga. Literal na nakakatakot. Ngayon, ang bahay nila is parang probinsya type kasi nga Pampanga yun. Yung likod ng bahay nila, meron silang mga puno dun, ganyan. Lamig ng hangin dito guys ha. May mga puno sila dun.
Tapos yung tapat ng bahay nila, dun may tent. Pero may tent din naman sa likod, pero hindi gaano maliwanag. Bali yung ilaw talaga nasa harap ng bahay kasi andun yung mga nagsusugal din yan. Tapos kami, nasa loob kami, bigla lang nalaglag yung motor ng papa ko nandun sa may likod. Ngayon yung helmet nandun, nakalagay lang siya. Lagi naman yung pinapatong ng helmet sa may upuan ng motor. Ngayon bigla namin narinig nalaglag yung helmet. Iniisip namin kung paano siya nalaglag kasi walang tao doon. Nandun kami sa may loob lahat. Kung malalaglag man siya ng hangin, di ba parang imposible kahit sobrang lakas ng hangin, ang bigat ng helmet. Maliban na lang kung bagyo yung hangin na, pero normal na araw, normal na gabi lang naman yun guys. Bigla na nalaglag yung helmet, narinig namin, pinuntahan namin, nasa sahig na yung helmet. Ang lakas pa ng kalabog niya. Parang may nagtumba talaga. Parang may nagbagsak. Alam mo, parang may kumuha talaga ng yung helmet, tapos dinabo. Kasi imposible yun guys, kahit i-science nyo yun, hindi malalaglag yun ang hangin. Kaya napapaisip kami guys, kung ano ba siya o sino ba siya. Kasi malabo talaga siya ng hangin at malabo na yung physical na tao yung maglalaglag kasi wala talagang tao dun sa likod. Minsan nga lang kami mag-ano dun sa likod kasi madilim nga dun tsaka dun yung mga puno. So, ayun, nakakatakot na experience. Marami pa kaming nakakatakot na experience guys, pero ganun yung mga talagang nakakatakot. Kahit sa mga ano guys, sa mga bahay namin, ganyan. Malamig dito guys, sa Forest Park. Ewan ko lang kung dahil magpapasko na kaya natin. Nakakatakot na parte ng bahay yung CR din, kung malangag dun. Pero yung sa hagdan. Totoo ba yan yung sa hagdan? Ako? Oo, depende kasi yun eh. Totoo pag may third eye ka. Paano yung mga walang third eye na nakakakita? Gusto lang magpakita. Yung mga spirit na gusto magpakita. Pwede din yung kunyari, mahal mo sa buhay. Paano pag hindi mo kakilala, tapos biglang nagpakita lang sa'yo na ganun, nagpakita lang sa'yo, nagparamdam lang, pero hindi mo kilala, hindi mo man. Gusto niya Pag hindi mo Pwede nga kilala. Paano pag pwede ba yun yung mananakot lang sila ganun? Nananakot lang sila. Meron kasing, kung maniniwala sila kayo, meron din naman kasing espiritu dito ng tao na hindi lang sila lagi nandito. Meron silang kunyari na, di ba, na-aksidente ka, namatay ka, yung spirit mo nandun sa pinagka-aksidentihan mo. Tapos, nakuha ka ng engkanto. Kinulong ka niya. Ay, ganun. Tapos gagawin ka niyang alipin. Papupuntahin din sa, kunyari may nagustuhan siya, o may gusto siyang bigyan ng sakit, papupuntahin ka niya doon, tapos parang tatakutin ka niya gabi-gabi, huwag papakita sa panaginip mo, magkakameron ka ng sakit. Then, hanggang sa nagkakameron ka ng sakit, pag namatay ka, paano ka rin? Pupunta ka na sa kanya. Paano yun ang unfair naman nun kung gusto mo punta sa langit tapos buhayin ka ng ganun. Yun dyan na talaga. Kaya pag nagustuhan ka nila. Kaya Diba lagi yung tayong mga magtabi-tabi. Hindi, diba kaya may mga sakit na pag kunyari, nagpa-doktor ka, hindi nila madaya. Oo, Kaya yun. nga. Kapag may pag nagpa-doktor ka tapos hindi ka wala silang makita, ilang beses sila nagpunta, wala silang makita na sakit sa'yo. Parang may sakit ka naman pero wala silang makita. Try nyo magpaano. Albularyo. Pero meron kasi mga hindi naniniwala sa ganun. Oo, meron. Kasi sa kanila na yun. So guys, ngayon tapos na tayong mag-usap tungkol naman sa multo. Tapos na tayo doon. So ngayon patungkol naman sa engkanto. Tabi po sa engkanto yung topic natin. So in guys, meron din kasi akong experience sa ganyan. So dami experience. So pero share ko lang naman sa inyo guys. Kaya sa mga hindi naniniwala dyan, pasintabi po sa inyo. Pero sa mga naniniwala dyan, ikwento ko lang yung experience nyo. So yun guys, dun sa may ginagawa yung bahay namin noon. Ngayon, si Kuya Rian tsaka si Papa nag-aayos sila ng pinto ng CR. Tapos, ako naman, ihing-ihi na ako. Ngayon, gusto ko nang umihi. Ang ginawa ko, nakiihi ako sa may CR ng kapitbahay natin. Kapitbahay namin, nakiihi ako. Tapos sabi ko kay Mama, pwede ba maki-CR kay La Tenora, ganyan. Tapos sabi niya, pwede, magpaalam ka, ganyan. Kasi wala namang tao sa Tenora lang nandun. So, ayun guys, nagsabi ako kay Tenora. Ngayon, may ginagawa si Tenora sa dun sa may tapat nila. Hindi ko lang alam kung maalala kung naglalaba ba siya o nagluluto. Basta may ginagawa siya. Tapos sabi niya, CR ka lang dyan din, ganyan. Ngayon,
Di pumasok na ako sa bahay nila guys. Ang kwento pala dun sa bahay nila guys, meron talaga siya, may nakatira talaga siya. Pero hindi ko kasi siya alam, hindi ko alam, wala akong alam. So ang ginawa ko, di naki-CR ako, pasok ako sa CR nila. Ngayon, habang nagsi-CR ako, sabi ko, nagbiro ako kay Tinora, sabi ko, Tinora, baka may couple dito ganyan. Sabi niya, di, wala, sabi niya, wala. Sabi ko, di, joke lang. Sabi ko, di, joke lang. Tapos tumawa ako. Kasi di tapos na ako mag-CR, buhos ako. Tapos lumabas na ako. Sabi ko, thank you, Tess. Sabi niya, sige din, ganyan. Di, pasok na ako sa bahay. Maya, pagka, ko sa bahay, di, upo ako. Pagka upo ko, ilang minutes lang yun, guys. Siguro nga, seconds pa lang yun. Di pumabot ng 1 minute yun. Bigla akong nangate. Ito, yung kamay ko, unang nangate. Ito, yung palad ko, nangate. Akala ko, meron kasi kaming, naniniwala kasi kami guys na pag parang kumati yung palad mo, ikuskus mo sa bulsa mo, kaya kahit sana, pwedeng ipasok na kuskus, magkakapera ka, pwede ka manalo ng loto, swertihin ka, ganyan, magkakapera ka. Ngayon, ang ginawa ko, ay parang ayun lang, kasi, ay inisip ko na, magkakapera ko, di ganyan ako. Ngayon, sabi ko, parang may iba na, kasi, nakailang na ako, siguro ilang minutes ko na siya kinuskus, makati siya, tapos yung kati niya, mainit, iba na. Ngayon, ang nangyari, ayun, nangangati ako. Tapos, sunod na nangati sa akin yung likod ko, guys. Likod ko nangati. Ngayon, hindi ko na maano yung kati. Tinawag ko na si mama. Sabi na ako, ma, ang kati ng palad ko. Tapos, yung likod ko, ang init, yan. Tapos, nangangati ako. Ngayon, sila Kuya Rian, nag-aayos ng pinto. Di pa din sila kay mama ko pa lang sinabi. Tapos, ang nangyari na sa akin, guys, minutes lang to Seconds nga lang din yata, pero minutes. Wala ka namang kinain, di ba? Wala akong kinain nun. Wala akong allergy, wala akong kinain, wala lahat. Ngayon, ang nangyari sa akin, nagulat ako kasi, di ba nangangati nga ako, bigla siyang nagpantal-pantal dito. Yan, malalaking pantal dyan, guys. Alam niyo yung sa mga, pag nakagat ka, hindi kasi pag nakagat ka ng langgam, manipis lang yun. Pero sa akin, malalaki talaga na pantal, literal dyan. Bigla siyang dumadami, tapos nangangati ako, umiinit yung katawan ko. Ngayon, ako kasi, medyo mahina yung loob guys sa mga ganun. Kaya ang nangyari, umiyak ako agad. Tapos si mama, nagtaka siya kasi ang dami ko ng pantal. Tapos sinabi na kila papa, kila Kuya Rian. Tapos nagulat din sila kasi nakisiar nga lang ako kila Ate Nora. Tapos bumalik ako na nangangati na ako. Tapos yung kati ko, akala ko swerte na yun. Yun pala, may iba na, may mali. Ngayon, ang nangyari, inano ko sila papa, sila Kuya Rian, tinawag ko sila. Hindi ko alam na guys hindi ko alam na marunong may alam si Kuya Rian sa mga ganun na hindi ko alam yun wala akong alam na ganun. Ngayon, ang ginawa, sinabi nga yun kila papa kay Kuya Rian. Si Kuya Rian, ginamot niya ako ngayon. But dami ko na guys, as in, yung itsura ko na bago talaga siya, minutes lang na bago na yung ko, yung itsura ko. Yung yung mata ko, alam niyo yung parang nakipag-boxing ako si Manny Pacquiao, ganun, literal na naman ka. Tapos, tinignan na ni mama yung kamay niya. Oo, yung kamay ko guys. Ang haba. Oo, hindi patay yung kamay ko, ganun guys. Naniniwala din kasi kami na kapag mas mataas yung kamay, yung kaliwa mong kamay. Mga elemento yun guys, mga ganun. Tapos tinignan nga niya, hindi nga pantay, mas mahaba yung kaliwa. Ngayon, di natakot na ako, umiiyak na ako. Tapos, yung itsura ko guys, as in, ang bilis magbago. Diba yung itsura ko maayos, ganyan. Yung muso niya. Literal na pinapangit ako guys, agad, ang bilis. Ngayon, di umiiyak na ako kasi nga, hinanga ako sa ganun, nahina ako. Ngayon, si Kuya Rian, hindi ko alam na marunong siyang maggamot. May ginawa siyang paggagamot sa akin. Tapos, pagtapos nun, ilang minutes lang, biglang bumalik lahat guys. As in, literal to walang eme-eme to, hindi to joke guys. Totoo to, seryoso to seryoso tong kwento na to. Bigla talaga akong yung mga pantal dito. Umiiyak lang siya, tapos pagkagamot sa kanya, mamaya-maya nasa labas na siya nakikipag-chismis. Oo. Literal guys, kasi di ba naiyak ako kasi talagang ang bilis mabago ng itsura ko, takot talaga ako. Tapos dun si Kuya Rian, ayun yung pinagtatawanan namin siya ni ate kasi grabe doon. Ayun, dun ko lang din na nalaman na ganyan, may alam pala si Kuya Rian sa mga ganyan. Sa mga pala yun. Oo, tapos totoo din pala. Kaya yung ganun guys, simula noon talaga, hindi na ako nagbanggit yung mga biro, mga joke na ganun. Kasi, akala ko kasi, syempre parang sa akin nga joke lang. Joke lang. Talagang binanggit ko yung word na joke lang Pero syempre yung sa mga hindi nga natin nakikita yung mga ganyan, parang baka na-open natin sila. So, ayun guys, kaya kayo huwag nyo akong gagayin, huwag nyo gagayahin dun. Kaya ako guys, nadala na ako. Ayun, hindi na talaga ako nagaganon na
alam mo yun, yung ginagawang biro yung ganyan. Kasi mga seryosong usapan yan. Sa amin yun guys, kasi naniniwala kami sa mga ganyan. Pero may mga tao kasi na hindi naniniwala. Pero na-respeto natin yun. Kanya-kanya naman tayo guys. Pero kami, ayun, dahil sa iba't ibang experience namin guys, talagang ganyan, naniniwala talaga kami kasi may iba't ibang experience kami. So, ayun, grabe, hindi ko talaga akalain na minutes lang maniberian, magagamot yan, matatanggal yung mga pantal dyan. Wala talaga yung kati-kati, tapos yung tinignan yung kamay ko, pantay na siya. Hindi na mas mataas yung dun sa may kaliwa. Kaya kayo guys, check nyo lagi yung palad nyo kung ano yung mas mahaba o pantay ba. Kasi kapag may mas mahaba dyan guys, may mali. Hindi, yung ano. Kailangan dapat pantay lagi. Saka kapag yung may sakit ka, pag may sakit ka na pag may sakit ka na hindi nakikita ng doktor. Pag ayun guys, karamihan kasi diba kapag hindi nakikita ng doktor, parang pag walang findings pag walang findings hindi wala na silang magagawa, ganyan. Try nyo magpa-check sa mga manggagamot guys. Kasi wala namang masama kung magta-try kayo, doon talaga kayo gagaling. Kailangan nyo lang maniwala. At saka hindi lang kaliwa ang mahaba, pati yung kanan. Ano naman pag sa kanan? Sa kanan, pagkakaalam ko Gawa ng tao. gawa ng tao. Gawa ng tao. Sabi, Kulang, ganun. kung naniniwala sila sa ganun. Pero kasi yung iba guys, hanggat wala silang na-experience. Pero kami kahit wala kaming na-experience guys dati, talagang naniniwala na kami sa ganyan. Kasi yung lola ko manggagamot din siya. Si mama ba siya. Marami din nagpapatawa sa kanya dati guys, nagpapahilot din niya. Nung okay pa siya, nung wala pa siyang sakit. Pero ngayon kasi na-stroke na siya ng 3 beses. Kaya di na siya nang gagamot. Pero 70 plus pa lang naman siya guys. Malakas pa din siya. So, ayun guys, ayun yung mga kwentong nakakatakot ko sa multo tsaka sa Manlupa ganyan. So, tatabi-tabi tayo guys lagi. Tapos yung mga ganyang usapan wag natin gagawin Pero, yes. kasi That's right. hindi natin alam at hindi natin nakikita kung ano yung mga mangyayari sa susunod na bukas o kaya kahit mamaya. So yun guys, ayun lang naman, gusto ko lang i-share sa inyo experience ko ngayon kasi nandito din naman kami sa cementerio, kaya ayan, parang naisip ko din yung content kasi magno-November na din guys. Ayun guys, ito ko na lang din tatapusin tong vlog na to. Salamat sa panonood, next vlog naman ulit, bye, and don't forget to follow my social media accounts. Thank you! Catch a good time, even if it takes all night.